Amen. At sa umaga pong ito ay tayo dadako sa salita ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 15 verse 4 to 7. Luke chapter 15 verse 4 to 7. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." In verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Tayo po muna ay yumuko at pumikit at muli ay humiling ng basbas sa Panginoon. Panginoon Diyos, dakila sa lahat, we pray, O Lord, na sa umagang ito ay muli mo kaming samahan sa aming pong gawain. Ikaw po ang gumabay sa iyo pong gawain, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita. At ikaw ay siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na ang mga bagay na ito ay ginagawa namin para sa iyo at ito'y kahulugod-lugod sa iyong harapan. Basbasan mo po ang bawat isa at ang mga kapatiran namin nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa oras ito. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko rin po sa Tagalog. Lucas chapter 15 verse 4 to 7. Sino nga sa inyo ang may 100 tupa at mawala ang isa, ang hindi mag-iiwan sa 99 sa ilang at maghahanap sa nawawala hanggang ito'y matagpuan? Kapag natagpuan na niya ito, ay nagagalak niya itong papasanin. At pagdating sa bahay, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang aking nawalang tupa." Verse 7, sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng higit pang kagalakan sa langit dahil isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ngayong umaga pong ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay patungkol sa nawawalang tupa. Doon nga sa kwento ng ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus po nagkukwento dito, ay merong 100 tupa at nawala yung isa. Niwanan niya yung 99 upang hanapin ang nag-iisang tupa. At gayon din ang maaaring pagsasabi ng iba na 99 yung iniwanan, pero yung isa ang kanyang hinanap. Ito mga kapatid ay sinasabi dito sapagkat ang 99 ay safe naman doon sa kanilang kinalalagyan, pero yung isa ay nawawala. Dito pinapakita mga kapatid kung paano ang Panginoon ay patuloy na humahanap sa mga tupa niya na naligaw ng landas. Sino nga ba ang mga naligaw? Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, "All of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all." Tayo daw lahat mga tao ay katulad ng mga tupa na tayo ay tumaliwas ng daan na binigay ng Panginoon para sa atin at ang ating sinundan ay yung daan na gusto ng bawat isa. Meron tayong kanya-kanya mga kapatid na mga ginawa na palayo doon sa kalooban ng Panginoon. At sabi rin mga kapatid sa Romans chapter 3 verse 9 to 11, "What then, are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one, and there is none who understand." Walang matuwid, ni isa lahat tayo sa ating mga sarili ay nangangailangan ng kaligtasan, ng grasya ng ating Panginoon. Naranasan niyo na ba yung maligaw? Naranasan niyo na ba na yung hindi niyo alam kung saan kayo pupunta? Napakahirap. Unang-una, nakakatakot, tapos kakabahan ka, at mapapagod ka sa kalalakad para hanapin kung saang lugar ka mapupunta. What it means to be lost. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Yung ating natural na pagkatao, mga kapatid, hindi nakakakita sa buhay ng
Kristiyano o sa buhay na espiritual. Sapagkat yung ating laman, ang nais nito ay yung kamunduhan, yung mga layaw ng laman, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod. Sa espiritu, ginagawa natin ito mga kapatid dahil kung tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi dito sa Tagalog, ngunit ang taong di espiritual ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan ang mga iyon sa kanya. At hindi niya iyon, nauunawaan yamang ang mga iyon ay hinahatulan sa espiritual na paraan. Hangal ang mga tao na hindi nila nakikita yung mga bagay na espiritual at para sa kanila ito'y kamangmangan din lamang. Yung mga tao na sa kanilang kamunduhan, doon sa kanilang buhay na hindi sila nasa Panginoon. Nandoon yung kanilang pagkagumon sa layaw ng laman. Ngunit ang taong di spiritual ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan ang mga iyon sa Kanya. Ngayong panahon mga kapatid, nagkaroon tayo ng mas maraming pagkakataon upang magsama-sama at lahat ng kalayawan ng laman, yung mga beer house, yung mga bahay aliwan, yung mga mall, lahat sarado. Nagkaroon tayo ng mas mahabang panahon para tingnan yung mga bagay na nararapat kasi maraming tao ang natatakot, maraming tao yung nag-iisip, mas maraming tao ngayon ang napalapit sa Panginoon dahil sa mga bagay na hindi nila akalain, mayaman, mahirap, nasa posisyon o wala, lahat sila ay nagkaroon ng ganitong karamdaman. Yung mga trabaho natin na tayo ay established na, nagsarado, hindi tayo makapaghanap buhay at iilan lang sa atin ang nagkaroon ng pagkakataon para kumita ng pera. Pero yung iba ay umaasa sa ayuda ng gobyerno. Dito natin nakita yung pangangailangan ng tao na siya ay malapit sa Panginoon, na siya ay may relasyon sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 1 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. At kung ang aming balanghelyo ay natatakluban pa, ito ay natatakluban lamang sa mga napapahamak. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dahil nga doon sa kanilang pagkagumon sa pitan ng laman, hinayaan na sila ng ating Panginoong Diyos para gawin yung kanilang gusto. Kaya minsan, may mga tao tayong makikita na parang napakasama o walang pakialam sa salita ng Panginoon o sa bagay na espiritual sapagkat hinayaan na ng Panginoon sila, yamang iyon ang kanilang gusto na mangyari. But then, doon sa istorya ng 100 na tupa ng isa ay nawawala, ang Panginoon is actively seeking for the lost. Iniwan ng Panginoon ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Hinanap tayo ng ating Panginoon as a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered. So will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. Ezekiel chapter 34, verse 12. Ang Panginoon ay naghahanap sa atin, hinahanap niya ang mga tupang nawawala. Ganyan din sa John chapter 10, verse 16, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Tumatawag ang Panginoon, hinahanap niya tayo mula sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kaluwalhatian, in His glory and His majesty, in His great mercy, sa kanyang kaawaan. Hindi niya hinayaan na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Na tayong nawawala ay kanyang muling hinanap upang madala sa kanyang hardin, sa kanyang kaharian. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gayon na lamang yung pagsinta ng Diyos sa sanlibutan kahit binigay niya kanyang bugtong na anak. Kung ang sino man sa kanyang sumampalataya ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal
ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapangyarihan, bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao, upang hanapin ang mga nawawala, upang tawagin ang mga nangangailangan sa kanya. Tinatawag tayo ng ating Panginoon. Hebrews chapter 3 verse 15 to 19, as it is said, "Today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses? And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were unable to enter because of unbelief." Sa Tagalog, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso, mga kapatid. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay nagmungkahi, ngunit hindi bagayaong lahat na nagsialis ito sa pamamagitan ni Moses. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi bagayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang. At sa kanino-kaninong isnumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakita natin na siya hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kailangan nating makinig, kailangan nating maniwala, kailangan natin alisin yung ating unbelief o yung hindi natin pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo sa ating puso, mga kapatid, ay nakikita natin na tayo lumalayo na sa daan ng Panginoon para sa atin, ito yung panahon na para tayo manumbalik sa Kanya. Kung may nakikita tayo na mga tao na nangangailangan na Kanyang pagdingap o na Kanyang kaligtasan o na Kanyang grasya ng landas na ito, ibahagi natin ang balita ng kaligtasan sapagkat ito yung pagkakataon. Higit sa lahat, hindi lang natin kailangan, mga kapatid, ang mga bagay na pisikal, kundi ang higit sa lahat na kailangan natin kaligtasan sa piling ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo muli manalangin. Panginoon Diyos, nakila sa lahat. Diyos na nakakaalam sa aming kalagayan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito muli na nagbigay ka ng paalaala sa amin na kami, Panginoon, sa aming mga kaabalahan, ang iba sa amin, O Lord, ay naligaw na ng landas at ginawa ang mga bagay ayon sa kanilang kagustuhan. Dalangin nga namin, Panginoon, na muli mo kaming lingapin sa iyong presensya. Muli mo kami, Panginoong, yakapin ng iyong pagmamahal upang kami huwag malayo sa iyong gawain. Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, gamitin mo rin, Panginoon, instrumental ang bawat isa sa amin upang dalhin muli ang mga nangangailangan ng iyong kaligtasan, O Lord. Ikaw ang siyang gumabay sa amin sa mga panahong ito at ikaw, Panginoon, maghari sa aming buhay, sa aming puso, kumagtagpo sa aming mga pangangailangan sa mga kapatid namin na kasama namin sa kanilang mga tahanan. Patuloy mga katagpuin na kanilang pangangailangan. Keep them safe, O Lord. Ilayo mo sila sa pandemic na ito, sa nakakahawang sakit na ito, Panginoon, na pumipinsala sa katawan. Kundi pakaingatan mo ang bawat isa sa amin na aming kalusugan, mas lalo ng Panginoon na aming spiritual na buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos, na ikay siyang gagabay sa amin. Salamat po sa iyong paglingap. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat po sa iyong kaligtasan. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus.